Simula muna kay Senador Joel muna. Sige. President, our distinguished majority leader. Mr. President, distinguished colleagues, it is an honor to rise before this August chamber to sponsor proposed Senate Resolution number 447, urging the national government to ensure adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities devastated by the recent earthquake in Mindanao. Ginoong Pangulo, ang usapin po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pondo. Ito po ay tungkol sa mga buhay na winasak ng lindol at sa ating tungkulin na tulungan ang ating mga kababayan na muli pong makabangon. Noong pong ikawalo ng Hunyo, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama malapit sa Ayun, nasa diba? Tama yan, resolution. At ano naman ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian? Ba, nag-react ka sa resolution? Puring-puri. Pakinggan natin. lamang po ng ilang minuto. Si Senador Gatchalian na. Senador Sherwin, Senate President. Senate President na. Sherwin Gatchalian. Ito na siya, sinasangayun na natin ito. Kasi naka-agenda talaga ito eh. Yes. Ito talaga ang main reason. Sabi nga ng Pangulong Bongbong. Kaya sila nagpatawag ng ano. Ang sabi ni Senador Gatchalian. Ay, ito, okay na. Sige, baka mahirapan ka pa. Ito na. Awanin ti audio kabagis. Awanin ti audio. Ang sabi niya, Sige. let me commend the resolution. Pinupuri ko ang resolusyong ito ni Senador Villanueva. Kaya po, nagbibigay-pugay po kami kay Senador Joel dahil ito pong resolusyon ay nagdedirekta ng mabilis na aksyon at mabilis na pagre-release ng pondo para makatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Sabi naman ni Senador Subiri, salamat, Senador Joel. Iba kasi taga Mindanao siya eh. Dahil sa pagpapail po niyang measure na ito, kami nagpapasalamat. May malasakit kayo sa Mindanao. Sabi naman ni Senador Rapi, I strongly support. Ganon din ang sinabi ng iba pa. Na para bang, Jen, ito naman ang puna natin. Hindi natin minamasama yung resolusyon. Tama po yan. Diba? Pero, eto ang tanong, mga kababayan. Nung wala bang resolusyong ito ay hindi kumikilos ang gobyerno para bigyan ng sapat na resources at tulong ang mga nasa Mindanao? Meron po, meron. Pangalawang tanong, kailangan ba talaga ng resolusyon para kumilos ang gobyerno, tulungan ang mga nasa Mindanao? Sa tingin ko, hindi. Sapat naman ang ating pondo. Kasi sa kalagitnaan pa lang ng taon eh. Kaya nga. May kalagitnaan ng taon, halos wala pa naman tayong pinakagastusan ngayon eh. Kaya nga. Para doon sa ganyan mga kalamidad. Meron pa talaga tayong pondo. Ang punto natin dito, Jen, kahit kahit wala ang Resolution 447, tutulungan na tutulungan at gagawa ng paraan ng gobyerno at kikilos ang pamahalaan para sa mga apektado ng lindol. At idagdag ko, may sapat na salapi ang pamahalaan para sa kanila. Ayun. Diba? At hindi ho ganun ka paralisado ang government para hindi makakilos kung wala itong Resolution number 447 na ito. Hindi ba? Ang nangyari kasi parang kung hindi dahil kay Senador Joel, hindi maiisip na... yun ang masama. At ang nangyari dyan, parang nung nanonood nga ako ng session dyan, sabi ko, ito ba ay Senate session o canonization? Ba't kina-canonize ba? Parang ginawa nilang santo si Joel? Senator. Ganun ba? Kulang na lang pala, canonize. Oo. Dahil sa... Para bagang silang nakaisip ng mga bagay na yun. Mga babayan, ang Senate resolution po, unang-una, wala itong epekto. It does not have the force and effect of a law. Yes, wala. Resolution lang yan. Parang lang yan, expression lang yan. Yes, parang isang opinion. Uh-huh. At hindi nito po pwedeng puwersahin ang sino mang ahensya ng gobyerno na kumilos. At teka lang, doon ba sa kanyang resolution ay mayroon sa binanggit na halaga na ilaan
Wala. May tutulong? Wala, siyempre, resolution. Wala, resolution lang. Kasi talaga naman may nakalaan pa eh. Oo. May pondo pa, kahit wala po yung resolution, talagang may pondo pa po ang national government. Oo. At saka una, hindi po ganun kalawak ang epekto ng ng lindol. Kaya nga. Sarangani, General Santos City, South Cotabato, parang ilang probinsya po ang talagang naapektuhan ito. So, Ano, ha? bakit kailangan nilang i-highlight ang Senate Resolution 447 kanina? Na para bagang importante yung ginawa ng Senador Joel. Ano? Para i-justify nila sa mata ng nakikinig, Aha. nanonood, sa mga karaniwang mamamayan, na kaya sila nag-special session ay para nga sa mga biktima ng kalamidad. Aha. Di ba? Para lang i-highlight nila, ayan mga babayan, kumilos na kami. Meron ng Resolution 447. Pero ito po, para sa mata ng mga nag-iisip Oo. at alam kung anong ibig sabihin ng Senate Resolution at anong epekto nito, ito po isang malaking pambobola. Kaya pala sabi ng isang abogado, Nelson, may kaugnayan sa sinabi niyo yan. Oo. Huwag niyo namang insultuhin ng katalinuhan ng mga Pilipino. Ayan ang sinasabi natin. Diba? Nag-iisip din naman kami. Alam niyo, kahit na kami ay mayroon ng mababang pinag-aralan, nakakaintindi naman kami ng sitwasyon. Ayun nga. Alam naman namin. Oo. Oho. Kahit wala yung Resolution 447, hindi naman magbabago ang takbo ng pag-suporta at pag-asiste Yes. sa mga biktima ng kalamidad. At yan naman ay tuloy-tuloy. Di ba? Yes. Oho. Kaya At ang totoo, mismo ang Pangulo, di ba? Oo. DepEd Secretary Sani Angara, Sherwin, Rex Gatchalian, DPW Secretary, hindi nga sila humingi ng pondo eh. Hindi nga. Wala po silang kahilingan na humingi ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan kasi may pondo pa talaga tayo. Totoo. Andun pa, sapat pa yung pondo natin eh. Pero ano ang function o ano ang na-accomplish ng Senate Resolution 447 ni Senador Joel Villanueva? Dalawang importanteng bagay po ang na-accomplish nito. Ano daw? Number one, naipakita nila ng special session, kahit man lang ang tawag natin dito ay pakitang tao, Pabalat bunga. tungulo kami yan, special session nga eh. May Resolution 447 para sa mga biktima ng Parang lindol. ginastify nila Ginastify. yung special session na pinatawag. Yes. Oho. Pangalawa, napuri nila si Senador Villanueva. No. Ginawa nilang bida. Oho. Kasi sa mata ng iba, di ba, lalo na doon sa Cayetano Cayetano Black, Group, oo. kontrabida ngayon si Yes. Senador Villanueva, di ba? Oo. So, i-accomplish two things. Oho. Pangalawa nga, ang galing mo, Senador Villanueva, ikaw na. Ikaw ang hero. Ikaw ang nakagawa nito. Ikaw ang... Importante yung pagdalo mo sa... Importante ng Resolution 447 na yan. Oho. Oo. Hindi ba, Jen? Pero sa mga kababayan natin, naintindihan ho namin na pinaglololoko nyo kami. Masakit to sa kita. Iniinsulto nyo katalinuhan ng mga Pilipino. Nagbarong pa kayo. Diba? Oo. Sana nag-celebrate na lang tayo ng words. Crocodile Day. Oo. Ay, nako. Yun po ang nangyari. At pag tinatanong nila ngayon, may visa pa ba? May halaga pa ba? Yung resolusyong inihain ng kampo ni na Senador Alan Peter Cayetano Na? sa Supreme Court. Yung petition. Yung petition sa Supreme Court na magpalabas ng status quo anti-order. Yung sinasabi natin. Oo. Kaya hapon, magiging moot. Moot na. Oo. Kasi natapos na. No? Wala nang kontrobersya. Oo. At saka una, nag-concede na rin nata si SP Alan. Oo. Ayun. Oo. So, ano yun? Pwede na niyang bawiin. Hindi, bahala na yung Supreme Court dyan. Kasi baka naman sabihin ng Supreme Court, kahit namut ito, didesisyon na namin. Ganun ba? Di ba? Kagaya ng binabakit ni Senator Marcoleta. Sabi niya, for academic reason. Di ba? Ang talagang quorum ng Senado dapat 13. Meron na tayong pamantayan sa At least susunod. meron siguro. Tama pa, hindi na maulit yung mga pangyayaring ito. No? Sabi niya, para hindi na maulit na magulo kayo dyan, kahit ano man ang mangyari, desisyon na namin. Tama nga. Pwede nga pala, no? Pwedeng gawin. Oo.
Depende yan dun sa kung sinong Kasi susunod. kung kayo naman siya pumabor, ano, pumabor sa kay Alan Cayetano, wala na rin. Oo. Kasi nakakuha na ng 13 yung 13 din kabila. eh. Oo. Ayun. Ito ay para doon sa mga susunod. Para magkaroon na ng hindi na maulit. Oho. Yun ang kuminsan, dinidesisyonan yan eh. Para hindi na ginagamit yung jurisprudence na yun pala may mga Ba, yung ibang luma, sitwasyon. mga ganun, oo. 1949 pa pala yun eh. Ngayon sa bago, nga no. Pwede. Eh sana, tignan natin, ano ha? Kung aaktuhan pa ito ng kataas-taasang hukuman, Aha. o pababayaan na lamang niya. Yes. Di ba? Ayun. Sige. Eh di okay na. Kaya ang tanong na marami, Oo. nasan nga ba ang Pangulo? Bakit sa likod na mapangyayari ito, nasan si Pangulong Bongbong Marcos? Siya po ay umalis ng bansa. Naku po. Umalis ng bansa Bakit ang naman siya? Pangulo. Maraming trabaho Kasi nito. alam mo niya, sabi niya, Senado, okay na ba kayo dyan? Ah. Ayan, okay na raw. Ganun.